Nung bata pa ako, pag nagkapare-parehas kaming adobo yung baon, nagtitikiman kami ng mga classmates ko. Lagi yung adobo ng mama ko yung nananalo. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, nung nag-asawa na ako, pinadalhan kami ng adobo ng mother-in-law ko. Tapos sabi ko sa asawa ko, ba't ganyan adobo ng mama mo? Masarap siya, oo, pero parang may kulang, parang weird. Ba't parang ang putla? Ang daming laurel. Eh di ba nga yung adobo ko walang laurel? Hala, ang dami talagang pintas. Tapos kada padala niya talaga ng mga panahon na yon, nakalagay pa yun sa mga lalagyanan ng Selecta ice cream. Pag iniinit ko, nire-retoke ko. Tapos sabi ng asawa ko, huwag ko daw ibahin yung timpla. Eh, adobong puti pala yun, mga kamari-chef. Siyempre, hindi ko naman alam. Eh, nung nag-breakfast kami dun sa bahay ng tita ng husband ko, tapos sabi niya, Camille, you must try my adobo. It's really good. Nasa isip-isip ko nun, so talagang ignorante lang ako, mga kamari-chef. So pala tong adobong puti sa mga bahay ng mga yayamanin. Yung alam ko kasing adobo, yung pangkain patay gutom eh. So mga kamari-chef, ililista ko na lang lahat ng mga ingredients na kailangan. Pero you have to take note na cane vinegar yung madalas na ginagamit. Pero pwede rin naman yung puti na suka. In a hot pan, we are going to sear the pork belly hanggang sa magmantika siya or mag-render ng sarili niyang fat. Repeat the process until you end up finishing all the pork belly. Total salt amount na magagamit natin will be 1.5 tablespoons, but we are going to layer the flavor, kaya hindi lahat isisprinkle natin agad-agad sa pork. So, pitik-pitik lang. And then for the vinegar, half cup lang muna, but the total amount of vinegar that we're using will be 1 cup. Tapos sa bawang, ganun din mga kamari-chef. So, we're using a total of 7 bulbs of garlic. Skin on. Alam nyo ba na mas masarap yung garlic? Mas sweet siya kapag ka may balat siya sinama mo sa adobo. So, ayan, dudurug-durugin lang natin siya mga kamari-chef. And then, pakukuluan ulit natin ito hanggang sa maging malapot. Then, we're adding water. So, yung water actually tansya-tansya lang yan. So, the purpose of the water here is not really for the sauce, but mainly for you to soften the pork. So, para hindi siya masunog habang binuboil mo. And then, nag-add na rin tayo ng cracked na black pepper. Now, kapag half cook na yung pork, tsaka natin ilalagay ngayon yung kalahati ng garlic at tsaka ng chicken. So, we're just leaving this on top. And the other half of the vinegar. So, total 1 cup na tayo. So, bakit natin to ginagawa? Kasi mga kamari-chef, mas matagal ang cooking time ng pork. So, kapag sinabay mo yung chicken at tsaka yung pork hindi pa luto, yung manok nag-disappear na. Nagdagdag ulit tayo ng asin sa manok para yung manok naman yung maasinan. Tapos, tinakpan natin and then kapag luto na yung vinegar, tsaka lang natin siya hahaluin para umilalim naman yung chicken. And then, tatakpan ulit natin ito. Hindi siya complicated mga kamari-chef. Baka may mag-comment na naman dyan na ang daming etche bureche. So, now we are adding water para hindi nga matuyuan masyado or hindi masunog yung ilalim ng pan. Hayaan lang natin siya kumulo for 15 to 20 minutes. And then, we are going to make another batch of garlic. So, this time, wala na siyang balat. Lagay lang natin ulit yung balat dun sa adobo. And then, dudurugin natin. So, we're adding salt onto the minced garlic para mas lalong lumabas yung flavor. And, alam nyo ba mga kamari-chef na yung garlic pala, depende sa pagkakaluto, iba-iba yung flavor na naibubuga niya. Kapag medyo malapot na yung sauce, tsaka lang natin ilagay yung laurel. Ako, I'm not a fan of masyadong malaurel na lasa. So, gusto ko sa bandang huli ko siya ilalagay. And then, we're now setting this aside kasi malambot na yung pork at magpiprito na tayo ng bawang. And then, palalagkitin natin ito. So, we're adding a little more salt. Tapos, lalagyan natin ng sauce ng adobo habang ginigisa natin siya sa bawang. At habang yung bawang nagiging fried garlic ng konti. So, yung unang lasa ng garlic dun sa pagpapakulo, medyo sweet siya. Tapos, itong ginagawa natin ngayon, ito yung parang garlicky kasi sinisweat lang natin yung garlic. After this batch, ang gagawin natin sa last part ng garlic, konti lang, mga 1 tablespoon, ay ifa-fry natin siya para magkaroon naman ng
pang third flavor of the garlic, which is the fried garlic. Mga kamari chef, baka may mag-comment na naman dyan, chef, di naman yan yung original. Well, kaya nga ako nag-chef-chefan, diba? Para may bago tayong technique na matutunan, okay? So, the original way is really just dumping everything. Pero yung sa akin, hinahaluan ko ng mga technique na natutunan ko sa pinag-aralan ko, diba? Sayang naman! So, the purpose really is just to elevate the taste of the adobong puti. And it's really, really good. You must try it. So, after that, mga kamari chef, after natin siyang pritu-prituhin, palalapot-laputin, coat natin yung meat with the sauce and all that, lulumain naman natin ito. Okay, so sa isang pan ulit, kung saan tayo nagprito, we are going to deglaze some vinegar and nor seasoning. Mga kamari chef, this step will really make a difference sa adobong puti mo. Kapag na-deglaze mo na yan, mga kamari chef, pwede mo na siyang itambak doon sa mixture mo ng adobong puti. And then, ito na nga, lulumain na nga natin, ilalagay natin sa ref. Hindi pa natin siya ngayon kakainin, bukas pa. Why naman, chef? Well, pwede mo naman kainin ngayon, pero ako talaga, naniniwala ako na habang naluluma yung adobo, lalo siyang sumasarap. Mula nung na-appreciate ko na yung adobong puti at saka kung gaano kahirap gawin ito, mga kamari chef, pag nagpapadala na yung mother-in-law ko, talagang natatakaw na ako. Nahanap-hanap ko na yung gawa ng mother-in-law ko. Kaya ngayon, sa mother-in-law ko na yung pinakamasarap na adobong puti. Ba, dapat lang. Luto ng mama ko yan eh. Pero walang halong biro, mga kamari chef. Ang sarap talaga ng adobong puti ni mother-in-law. Ayun lang. Bye-bye!